So here is the sample problem number 29. So let's read muna. So yung problem natin is a drum 700 mm in diameter and filled with water has a vertical pipe 20 mm in diameter attached to the top. So how many newtons of water must be poured into the pipe to exert a force of 6,500 newton on the top of the drum? So here, dito sa figure natin, so ito yung drum. So yung drum, meron siyang 700 mm na diameter. Yan, ito. And then, merong nakakabit sa top ng drum na vertical pipe which is 20 mm diameter ito yung diameter ng vertical pipe natin. Ngayon, pinapahanap sa atin yung kung ilang newtons of water or kung ilan yung weight nung water na kailangan or para ibuhos natin dito sa may pipe para makapag-exert tayo ng force na 6,500 newton dito sa taas ng drum. So, hinahanap dito is yung unknown natin is weight. So, yan, weight yung hinahanap. So, natin, himay-himayin natin para mas natin. So, weight yung hinahanap dito or unknown. Saan yung pen natin? So, weight yung unknown natin. Ngayon, given tayo ng ito, force which is 6,500 newton. And then, kunin muna natin yung pressure. So, pressure is equal to force over area. Ayan. So, yung area ngayon dito sa may top, ayan. So, nakikita nyo dito area top. Ayan, yun yung area natin. So, may dalawa dito. So, may butas. Yan. So, may butas. Yung natin. So, ito, kapag nakatingin kayo sa taas, so, ito yung view nung niya. So, ito yung vertical pipe and then ito yung drum natin. So, itong drum natin, so, meron siyang, ito yung natin. So, 700 mm yung diameter niya. And then, yung vertical pipe, so, ito, yan ngayon yung 20 mm diameter na yung sa may vertical pipe. So, kapag nakatingin kayo sa taas, so, yan yung top view niya. So, ngayon, salpak natin. So, 6,500 newton divided by, so, yung area, so, pi over 4 times, since yung natin circular, yan, so, meron tayong dalawang diameter which is inner and outer na diameter. So, yung inner na diameter is ito. So, this is the inner diameter. And then, ito yung diameter na outer. So, ito yung nasa labas. So, ito yung 700 mm. Yan. And then, ito yung vertical pipe natin which is yung diameter niya is ito yung 20 mm. So, para makuha natin yung area dito, ito yung area. Yan yung tubig. So, para makuha yan, so, diameter ng outer minus natin yung diameter ng inner. Yan. So, is equal to, para makuha yung pressure, so 6,500 newton. So, yan, may squared. So, let's say squared. So, may squared yan. So, squared yan. Divided by pi over 4. So, una, yung outer na diameter natin which is 700 mm squared minus
20 mm na diameter dun sa inner. So, squared. Ayan. So, yung ano natin dito sa baba is mm squared. Ayan, yung unit natin. So, ngayon, compute natin, pressure is equal to 6,500 divided by pi over 4 times 700 squared minus 20 squared. Ayan. So, ilan yung nakuha nyo? 0.016,904 Newton mm squared. Or, kung naalala nyo, ang Newton per mm squared ay equivalent siya sa MPa. Ayan. MPa. So, next na gagawin natin is para hindi naman sa decimal. So, ipunta natin siya sa whole number. So, magiging P is equal to, so ipunta natin siya sa Pascal. So, yung Pascal is Newton per meter squared. So, Pascal. So, ang 1 MPa, ang 1 megapascal ay equal siya sa 1 million, 1 times 10 raised to 6 Pascal. So, ipunta natin siya sa 0. So, magiging 6,904 Newton per meter squared na siya. Or Pascal. Or, bigyan natin ng or megapascal or Pascal yan. So, yun. Next tayo, nakuha na natin yung pressure. So, para makuha natin yung height. Ayan, height is unknown. Unknown tayo ng height. So, ito yung pressure head. Ayan, pressure head ng dito sa may vertical pipe natin. So, yan yung height. So, pressure head or the height. So, P. Ano yung pwede natin gamitin? So, pressure is equal to gamma H. Ayan. So, ito, pwede natin gamitin to. Yung pressure, ayan, 16,904 Newton meter squared is equal to yung unit weight ng water. So, in terms of Newton, so, ano lang natin sa Newton. So, 9,810 or 9,810 Newton per cubic meter times yung H. So, yan, makuha natin yung H, which is, alam yung value ng H. So, 16,904 divided by 9,810. So, 1.723. Ayan. So, 1.723 meter. So, maka-cancel to. So, may matitira na 1 meter. So, meter. So, yung height natin dito sa may vertical pipe pala is 1.723 meter. Yan. So, para makuha natin ngayon yung pinapahanap sa atin na weight. Ayan, yung weight ng water daw in terms of Newton para makapag-exert tayo ng 6,500 Newton dito sa taas nung drum. So, weight, ayan, dito na lang. So, ano yung pwede natin gamitin na formula dito sa weight? So, pwede natin siyang, yung gamitin na yung unit weight is equal to weight over volume. Ayan, or pwede nating ilabas
So, unit weight over volume, or ilabas natin yung weight natin. Weight is equal to gamma times the volume. So, ito is yung sa may vertical pipe na to. Yan. Sa may vertical pipe para makuha natin yung weight na. Okay? So, weight is equal to gamma, which is 9,810 Newton per cubic meter na lang yung gamitin natin, times yung volume. Paano ba makuha yung volume? So, area, yung area times the H, yan, para maging cubic meter. So, ito, di ba, ito, yung area ng vertical pipe na. So, vertical pipe, ito. Yung area na ng vertical pipe, yung kukunin lang natin. Yan. So, pi over 4. So, ano yung diameter ng vertical pipe natin, which is 20 mm. So, pag pinunta natin siya into meter, so magiging 0.020 meter. So, yan yung diameter natin sa vertical pipe. So, 0.020 meter ay squared. And then, times, ito, yung height ng vertical pipe natin, which is 1.723. 1.723. Yan. So, now, ang weight natin is equivalent siya sa 9 meter to meter. Ayan. So, 9,810 times shift pi over 4 times 0.020 squared times 1.723. So, ang magiging weight natin is 5.31 Newton. So, Newton naman yung pinapahanap sa atin. So, yan. So, yan yung weight natin. So, 5.31 Newton yung kailangan na tubig na ibubuhos dito sa pipe natin para makapag-exert tayo ng force na 6,500 dito sa taas ng drum. So, yon yung final answer natin. Weight is 5.31 Newton. So, yun yung final answer natin for sample problem number 29.